Mainit na hapon sa gilid ng riles ng tren. Ang hangin ay mabigat, may halong alikabok at usok mula sa mga dumadaang jeep at tricycle. Sa pagitan ng mga magkakadikit na barong-barong, nakatayo ang maliit na tahanan ng pamilya ni Lara. Isang kubong yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na halos hindi na kayang itago ang mga pitak sa dingding. Sa kabila ng hirap ng kalagayan, makikita ang maliit na paso ng gumamelang itinanim ng kanyang ina sa gilid ng bintana para kahit papaano ay may kulay ang paligid. Si Lara, 22 taong gulang, ay nakaupo sa maliit na mesa sa kusina, nagbibilang ng perang kinita mula sa kanyang trabaho bilang pizza delivery rider. Katabi niya ang kanyang ina, si Aling Marites, na payat at maputla dahil sa matagal nang iniindang sakit sa baga. Sa kabilang sulok naman ng bahay, ang bunsong kapatid nilang si Junjun, 9 taong gulang, ay nakayuhong nag-aaral habang hawak ang lapis na halos ubos na ang dulo. Lara, anak, huwag mo nang ibigay lahat ng kita mo sa akin. Magtira ka man lang para sa sarili mo. Mahinang wika ni Aling Marites habang pinipisil ang kamay ng anak. Ma, ayos lang. Kayo at si Junjun ang priority ko. Wala na muna akong luho-luho. Basta may bigas tayo at gamot kayo, sapat na sa akin. Sagot ni Lara. Pilit pinapakita ang isang maliit na ngiti kahit ramdam ang bigat ng responsibilidad. Mula pa noong 16 na taong gulang si Lara, siya na ang tumayong haligi ng pamilya. Umalis at hindi na bumalik ang kanilang ama matapos mawalan ng trabaho. Iniwan silang mag-ina at si Junjun na wala halos kahit isang sentimo. Pinilit ni Lara na huwag huminto sa pag-aaral noon, ngunit kinailangan niyang mag-drop out sa 2nd taon ng kolehiyo para magtrabaho. Unay sa sari-sari store bilang tindera, sumunod ay sa isang laundry shop at ngayon ay bilang delivery rider sa isang kilalang pizza chain. Mahaba ang araw ni Lara. Gigising siya ng alas 5 ng umaga upang maghanda ng almusal, karaniwang pritong itlog at tuyo kung may budget, bago pumasok sa trabaho. Pagkatapos maglinis at asikasuhin ang gamot ng ina, iaabot niya kay Junjun ang baon nito at sisiguraduhing makakapasok ito sa paaralan. Madalas ay wala siyang sapat na oras para ayusin ang sarili. Basta may suot ang uniforme at helmet, sakay agad ng lumang motor na pag-aari ng isang pinsan na ipinahiram na lamang sa kanya kapalit ng kaunting bayad kada buwan. Manang Lara, tawag ni Junjun habang inaayos ang gamit sa bag. Paglaki ko, ako naman ang magtatrabaho para sa atin. Magiging engineer ako. Napangiti si Lara bahagyang tinapik ang balikat ng kapatid. Siguraduhin mo yan ha, para si ate makapagpahinga na. Pero sa ngayon, mag-aral ka muna ng mabuti. Ang barong-barong nila ay may isang silid lamang na pinagkakasya nilang 3. Sa gabi, magkatabi si Lara at ang ina sa isang manipis na putson, habang si Junjun ay may sariling banig sa gilid. Madalas sumisingit sa katahimikan ang kalabog ng dumadaang tren, at minsan ay tulo ng ulan sa bubong kapag malakas ang bagyo. Pero sanay na si Lara sa ganitong pamumuhay. Para sa kanya basta't magkasama at ligtas ang pamilya, may dahilan para lumaban araw-araw. Bago pumasok sa trabaho, lumabas si Lara para ihatid si Junjun sa kanto papasok ng eskwelahan. Sa daan makakasalubong nila ang kapitbahay na si Mang Erning, isang matandang basurero na kilala sa kanilang lugar. Lara, maaga ka na naman ha, bati nito habang tinutulak ang kariton. Opo Mang Erning, mahaba ang delivery ko ngayon, baka abutin ako ng gabi. Sagot niya, may halong pagod ngunit magalang pa rin ang tono. Pagbalik niya sa bahay matapos ihatid si Junjun, nakita niya ang ina na nakatingin sa lumang larawan nilang pamilya. Panahong buo pa sila at masaya. May kirot sa dibdib si Lara sa tuwing nakikita ang ina sa ganung anyo. Tila iniisip kung saan sila nagkamali. Ma, kumain ka na muna. Huwag mo nang isipin yan. Malumanay na sabi ni Lara habang nilalagay ang isang tasa ng mainit na sabaw sa harap nito. Pagkatapos ng ilang sandali, isinuot na niya ang kanyang uniforme, pulang polo na may logo ng pizza shop at itim na pantalon. Tinali ang buhok sa likod, saka kinuha ang helmet at susi ng motor. Bago umalis, tiningnan niyang mabuti ang paligid ng bahay, siniguradong ligtas ang lahat at muling nagpaalam sa ina.
Ako na bahala dito, anak. Ingat ka at huwag kang magpupuyat sa daan, bilin ni Aling Marites. Sa labas, habang umaandar ang kanyang motor, papunta sa branch, napansin niya ang agwat ng kanyang mundo sa mundo ng iba. Dumadaan siya sa mga kalsadang may magagarang kotse, bagong bukas na mga kafe at malilinis na gusali, habang siya'y nakasuot ng unipormeng ilang beses nang nalabhan at may bahagyang kupas na kulay. Hindi niya ito ikinahihiya, pero ramdam niya ang matinding pagkakaiba ng buhay na kanyang kinalakhan sa buhay ng mga taong iyon. Pagdating sa trabaho, sinalubong siya ng maingay na tunog ng oven, kaluskos ng mga kahon ng pizza, at sigawan ng mga kasamahan niyang nagmamadali sa pag-deliver. Hinintay niya ang listahan ng orders habang iniisip ang araw na muling puno ng hamon. Ngunit sa kabila ng lahat, may lakas pa rin siya ng loob na ngumiti. Lara, ikaw ang magdadala nito sa East Park Village. Malayo to, pero malaki ang tip dyan kapag maayos ang delivery. Sabi ng supervisor na si Joel, habang inaabot ang 2 kahon ng pizza. Copy po sir, mabilis niyang tugon. Bago siya tuluyang umalis, sinilip niya ang cellphone at tiningnan kung may mensahe mula sa ina o kay Junjun. Wala naman. Huminga siya ng malalim at muling isinuksok sa bulsa ang telepono. Isa na namang araw ng pakikipagsapalaran ang kanyang haharapin. Dala ang pangarap na balang araw. Makakaahon din sila sa hirap. Copy ends here. Maaga pa lamang ay nagbabadya na ang masamang panahon. Madilim ang ulap at mabigat ang hangin, tila may banta ng malakas na ulan. Sa kabila nito, si Lara ay nakaredy na sa kanyang motor para simulan ang listahan ng mga deliveries para sa araw na iyon. Kahit alam niyang mahirap magmaneho kapag basa ang kalsada, wala siyang magagawa. Trabaho ang trabaho. Ang bawat kilometro na tinatahak niya ay katumbas ng dagdag na pagkain sa hapag at gamot para sa ina. Paglabas niya mula sa branch, nagsimula ng bumagsak ang maliliit na patak ng ulan. Unay banayad lamang, ngunit kalaunan ay lumakas, dahilan para maging madulas ang daan. Pinili pa rin niyang magpatuloy dahil ayaw niyang madelay ang mga order. Ang una niyang destinasyon ay isang maliit na opisina sa gilid ng bayan. Pagdating doon, nabasa na ang laylayan ng kanyang pantalon at ramdam niya ang lamig na kumakapit sa balat. Pasensya na po kung natagalan. Medyo umulan kasi sa daan. Magalang na sabi ni Lara sa babaeng receptionist habang inaabot ang order. Ngunit tila wala itong pakialam at malamig na tinanggap ang pizza. Next time, mas maaga ka. Lunch meeting na namin to, kaya hindi na mainit ang pizza. Sabat ng babae na halatang iritado. Napayuko na lang si Lara at nagpasalamat bago umalis. Hindi na siya nagtanong kung may tip dahil halata namang wala. Habang muling sumasakay sa motor, inisip niya kung ilang beses na ba siyang nakarinig ng ganitong reklamo kahit walang kontrol sa lagay ng panahon at trapiko. Sanay na siya, ngunit hindi niya maitatangging minsan ay nakakabigat ito sa kanyang loob. Pagbalik niya sa kalsada, lalo pang lumakas ang ulan. Dumating sa punto na halos wala na siyang makita dahil sa tubig na tumatama sa visor ng helmet. Minsan ay kailangan pa niyang huminto sa gilid para punasan ito ng kamay. Sa ikalawang delivery, halos kalahating oras siyang naipit sa baha at trapiko. Pagdating sa bahay ng customer, isang matandang lalaki ang sumalubong. Bakit ngayon mo lang dinala? Gutom na kami rito. Reklamo nito habang binubosan ang pizza box para silipin ang laman. Pasensya na po talaga sir. Malakas po kasi ang ulan at may baha po sa may kanto, paliwanag ni Lara. E di sana naghanap ka ng ibang daan, pasigaw nitong sabi bago isara ang pinto. Hindi na nagawang magsalita ni Lara. Huminga na lamang siya ng malalim saka bumalik sa motor. Sa bawat reklamo at galit na natatanggap niya, iniisip niya na sana ay naiintindihan ng tao na may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng isang simpleng delivery girl. Pagbalik niya sa branch para kumuha ng panibagong order, sinalubong siya ng manager nilang si Joel na halatang masama ang mood. Lara, bakit ang tagal mo sa delivery? 2 oras na yun Nagrereklamo na ang customer dito sa shop. Sir, pasensya na po talaga. May baha po at traffic sa ruta. Paliwanag niya, ngunit agad siyang pinutol. Wala akong pakialam sa baha.
Ang mahalaga, maaga ang delivery. Mag-isip ka na kung dapat ka pa bang manatili rito. Malamig na sambit ni Joel bago siya talikuran. Sa sakit ng loob, pilit pa rin siyang ngumiti sa mga kasamahan. Ayaw niyang makita ng iba na nadadala siya ng mga pangyayari. Mabilis niyang kinuha ang susunod na order at muling sumabak sa ulan. Habang umaandar, naramdaman niya ang gutom. Kanina pa siya walang kinakain maliban sa isang pirasong tinapay na kinain niya habang naglalakbay. Pero hindi siya maaring tumigil. Alam niyang mas maraming magagalit kung magpapatagal pa siya. Pagsapit ng hapon, bumigat na talaga ang kanyang katawan sa pagod at lamig. Basang-basa na ang kanyang pantalon at medyas at ramdam niya ang pangangalay ng kanyang mga braso sa bigat ng manibela sa malakas na hangin. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong, iniisip niya ang mukha ni Junjun na masaya sa tuwing may bagong notebook o lapis at ang ina na nakahiga ngunit nakangiti kapag may pagkain at gamot. Ito ang mga bagay na hindi mababayaran ng anumang sahod. Bago matapos ang shift, may isang rush order na kailangang ihatid sa kabilang bayan. Mahigit 1 oras na biyahe mula sa branch. Dahil siya ang isa sa iilang rider na hindi tumangging bumiyahe sa ulan, siya ang naatasang maghatid. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, naramdaman niya ang lamig na halos tumutusok sa buto. Wala nang ibang ingay maliban sa tunog ng ulan na tumatama sa kanyang helmet at makina ng motor. Pagdating niya sa bahay ng customer, isang matandang babae ang sumalubong. "Ay, salamat, iha. Nag-aalala na ako baka hindi mo kayanin sa lakas ng ulan. Halika, pumasok ka muna at magpatuyo." Nagulat si Lara sa kabutihang ipinakita ng babae. Tumanggi siya sa alok na pumasok, ngunit tinanggap ang mainit na tasa ng salabat na iniabot nito. "Salamat po, ma'am. Malaking bagay po ito." Mahina niyang sabi habang hawak ang tasa. Ramdam ang init na dumadaloy sa kanyang mga daliri. "Nakikita ko sa iyo, iha, na napakasipag mo. Sana marami pang kagaya mo na hindi sumusuko sa hirap." Sabi ng babae bago ibigay ang bayad. May kasamang tip na hindi niya inaasahan. Pagbalik niya sa branch, tapos na ang shift ng iba at siya na lang ang natira. Pinunasan niya ang motor at isinilid ang helmet sa locker. Bago umuwi, inilang niya ang kita kasama ang tips, hindi kalakihan ngunit sapat para idagdag sa pambayad ng gamot. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Junjun na nakangiti kahit halatang inaantok na. "Ate, may tinirang adobo si mama para sa'yo," masiglang sabi ng bata. Lumuwag ang dibdib ni Lara. Kahit pagod at basa, ang makita ang pamilya niyang ligtas at masaya ay sapat na para burahin ang bigat ng maghapong iyon. Sa simpleng hapunan na iyon, naramdaman niyang kahit gaano kabigat ang araw, may dahilan pa rin para magpatuloy. Copy ends here. Makalipas ang 2 araw mula sa mabigat na shift sa ulan, muling bumalik si Lara sa trabaho na puno ng determinasyon. Maaga pa lang ay nasa branch na siya. Inaayos ang kanyang delivery bag at tinitingnan ang listahan ng mga order. Wala pa namang masyadong rush order, ngunit may isang delivery na tumambad sa papel na hindi niya karaniwang nakikita. Isang address sa isang eksklusibong village na hindi pa niya napupuntahan. East Ridge Residences. Alam niyang iyon ay isa sa mga pinakamahal at pinakaprestihiyosong subdivision sa lungsod. "Lara, ikaw na magdala nitong order sa East Ridge. 2 family-size pizza, garlic bread at 2 bote ng soda. Malaki ang chance na may tip dyan," sabi ng supervisor niyang si Joel habang inaabot ang mga kahon. "Okay po sir, sige ako na po," sagot niya habang inilalagay ang mga ito sa thermal bag ng maayos. Alam niyang mahigpit ang seguridad sa ganitong klase ng village. Kadalasan, mahaba ang proseso bago makapasok. Kailangan ng valid ID, pag-verify sa homeowner, at kung minsan ay matagal bago bumukas ang gate. Gayunpaman, umasa siya na magiging maayos ang lahat. Habang binabaybay ang ruta, ramdam niya ang init ng sikat ng araw na kumatama sa kanyang balikat. Bihira sa panahong iyon ang ganitong maaraw na araw, kaya mas mabilis at mas magaan ang biyahe. Ngunit nang makarating siya sa East Ridge, napatigil siyang sandali sa tapat ng gate. Napakalinis ng paligid at bawat bahay ay tila palasyo. Ang mga kalsada ay malapad
at may linya ng mga puno sa magkabilang gilid. Delivery po para kay Mr. Ethan Villanueva, sabi niya sa gwardiya habang inaabot ang ID at order slip. Inawagan ng guard ang bahay para i-verify ang order. Matapos ang ilang minuto, binigyan siya ng temporary pass at tinuro ang direksyon. Diretso ka lang. Tapos kaliwa sa ikatlong kanto. Makikita mo agad yung malaking bahay na kulay puti. Salamat po, sagot ni Lara at muling pinaandar ang motor. Habang papasok sa loob, hindi niya maiwasang mapansin ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa mga driveway at ang mga hardin na puno ng mamahaling halaman. Sa isip niya, malayo ito sa mundo ng riles at masisikip na kalsadang kinalakhan niya. Pagdating sa ikatlong kanto, nakita niya ang tinutukoy ng guard, isang napakalaking mansyon na kulay puti, may malawak na garahe at mataas na gate. Sa gilid ng garahe ay nakaparada ang isang makintab na sports car na kulay itim, halatang bagong bili. Doon nagsimula ang hindi inaasahan. Habang binabalanse ang motor para iparada, isang aso mula sa kabilang bakuran ang biglang tumahol at tumakbo papunta sa kanya. Nabigla si Lara at bahagyang inikot ang manibela para umiwas. Ngunit sa pagkabig, sumabit ang gilid ng motor sa pinto ng itim na sports car. Isang maiksi ngunit malinaw na tunog ng gasgas ang pumunit sa katahimikan ng lugar. Diyos ko! Bulong niya sa sarili habang mabilis na bumaba ng motor para silipin ang pinsala. May manipis, ngunit halatang gasgas sa pinto ng sasakyan. Sapat para makita kahit mula sa malayo. Maya-maya, bumukas ang malaking pintuan ng bahay at lumabas ang isang matangkad at formal na lalaki. Naka-dark gray suit ito, may mamahaling relo sa kamay at may matalim na tingin. Agad na natanong ni Lara ang sarili kung ito ba ang may-ari ng kotse. Anong nangyari dito? Malamig na tanong ng lalaki habang nilalapitan ang kotse. Pasensya na po sir, nagulat po kasi ako sa aso. Hindi ko po sinasadya, paliwanag ni Lara, halatang nanginginig ang boses. Kung gusto niyo po, babayaran ko. Naputol ang kanyang sasabihin nang marinig ang pangalan ng lalaki mula sa guard na lumapit. Sir Ethan, ito po yung delivery na in-order ninyo. Napatingin si Ethan kay Lara. Pagkatapos ay sa thermal bag na dala niya. Wala siyang imik sa loob ng ilang segundo. Tila iniisip kung ano ang sasabihin. Hindi mo na kailangan bayaran, sabi niya sa wakas. Diretso ang tono, ngunit walang bahid ng galit. Pero tandaan mo ang mukha ko. Hindi alam ni Lara kung paano tatanggatin iyon. Isang banta ba iyon o simpleng pahayag? Tumango na lamang siya at iniabot ang order. Salamat po sir, pasensya po ulit. Tinanggap ni Ethan ang pizza at pumasok sa loob ng bahay na hindi na muling lumingon. Naiwan si Lara na tila mabigat ang dibdib. Iniisip kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos. Habang nakasakay na siya sa motor palabas ng village, ramdam niya ang kaba na bumabalot sa kanyang isip. Hindi biro ang magasgasan ang ganoong klaseng kotse. Lalo pat pag-aari ito ng isang taong halatang may kapangyarihan at yaman. Pagdating sa labas ng gate, huminto siya sandali at tiningnan ang kanyang mga kamay na medyo nanginginig pa. Anong gagawin ko kung singilin niya ako? Wala naman akong pera, bulong niya sa sarili bago muling pinaandar ang motor. Sa biyahe pabalik sa branch, patuloy niyang inaalala ang malamig na tingin ni Ethan. May kakaiba sa paraan ng pagkakasabi nito ng tandaan mo ang mukha ko. Hindi iyon katulad ng galit ng ibang customer na agad nagsisigaw o naniningil. Ito ay parang may ibang kahulugan, ngunit hindi niya mabasa kung ano. Pagdating sa branch, pilit niyang itinago ang kaba at nagpatuloy sa trabaho na parang walang nangyari. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang magsisimula pa lang ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pangyayari na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Copy ends here. Pagkaraan ng ilang oras mula sa insidente sa East Ridge, hindi pa rin maalis ni Lara sa isip ang mukha ng lalaking nagmamay-ari ng itim na sports car. Sa bawat pagbalik tanaw niya sa mga mata nitong malamig at matalim, parang may pumipisil sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong customer, halatang may impluwensya at kapangyarihan.
Ngunit higit sa lahat, hindi niya malimutan ang pangalan na binanggit ng gwardiya, Ethan Villanueva. Kinagabihan, habang nakaupo sila ng kanyang ina at kapatid sa maliit na mesa para maghapunan, tahimik si Lara. Wala masyadong gana sa pagkain kahit paborito niya ang adobong niluto ng ina. "Anak, may problema ba sa trabaho?" Tanong ni Aling Marites habang pinupunasan ang bibig gamit ang lumang panyo. Napatingin si Lara sa kanila. "Ma, may nadali akong kotse kanina sa isang delivery. Hindi naman malaki ang gasgas, pero mamahaling sports car po yun. Hindi ko alam kung anong mangyayari." Napakunot ang noo ni Junjun. "Ate, paano kung idemanda ka? Wala naman tayong pambayad." Napangiti si Lara sa kabila ng kaba. Ayaw niyang mag-alala pa ang pamilya. Sabi niya, hindi ko na raw kailangang bayaran. Pero ang sabi lang niya, tandaan mo ang mukha ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. "Baka naman wala lang yun," sagot ng ina. Pilit pinapakalma ang anak. "Ang mahalaga, ligtas ka at walang nasaktan." Ngunit sa loob-loob ni Lara, alam niyang hindi basta-basta lang ang mga ganitong tao at lalo pang tumibay ang hinala niya ng kinabukasan. Pagpasok niya sa branch, may narinig siyang usapan ng dalawang rider sa gilid. "Narinig mo ba yung tungkol kay Ethan Villanueva?" Bulong ng isa. Siya daw yung batang CEO na may hawak ng ilang kumpanya sa real estate, tech at kahit sa food industry. Bata pa, pero milyonaryo na. "Oo nga," sagot ng isa pa. "Ang balita ko, matindi sa business yan. Walang inuurungan. Pero minsan daw, may bigla na lang siyang ginagawang kakaiba sa mga taong nakakasalamuhan niya." Tahimik lang na nakinig si Lara habang inaayos ang thermal bag. Ngayon malinaw na sa kanya kung bakit ganoon ang presensya ng lalaki. Siya pala ang tipo ng taong hindi basta mahihipo ng kahit sino. Ngunit naisip niya, bakit nga ba hindi ito nagalit? Sa halip na pagalitan siya o ipatawag ang manager, tinanggap lang nito ang order at nagbigay ng pahayag na tila may ibang kahulugan. Pagkatapos ng shift, habang palabas siya ng branch, biglang bumungad sa kanya ang isang itim na SUV na nakapark sa harap. Bumukas ang bintana at lumabas ang pamilyar na mukha ni Ethan. Naka-dark blue suit ito ngayon, mas simple kaysa kahapon, ngunit halata pa rin ang mamahaling tela. "Lara, di ba?" tanong nito. Diretso ang tingin. Hindi na siya nagulat na alam nito ang pangalan niya. "Opo sir," sagot niya, maingat at magalang. "Sumabay ka, ihahatid kita," utos nito na parang hindi pwedeng tanggihan. Nag-alangan si Lara, ngunit sa huli ay sumakay siya sa likuran ng SUV. Tahimik ang biyahe habang pinagmamasdan niya ang loob ng sasakyan. Malinis, mabango at punong-puno ng kagamitan na halatang hindi basta nabibili. Sa unahan, seryoso lang na nakatingin si Ethan sa kalsada. Paminsan-minsan ay tinitingnan siya sa rearview mirror. "Sir, pasensya na po ulit sa nangyari kahapon. Handa po akong magbayad kahit paunti-unti." Nagsimula siyang magsalita pero agad siyang pinutol. "Hindi mo kailangang magbayad. Kung pera ang problema, hindi ko kailangan nun mula sa'yo." Malamig ngunit malinaw na tugon ni Ethan. "Hindi ako galit. Pero may dahilan kung bakit hindi ko pinalampas yung pagkikita natin kahapon." Napatingin si Lara, litong-lito. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Ngumiti ito ng bahagya, halos hindi mahahalata. "May mga tao akong kilala na basta dumadaan lang sa buhay ko. Pero may iilang nag-iiwan ng impresyon. Ikaw Lara, isa ka doon. Hindi mo siguro alam, pero may hawig ka sa isang tao na minsang tumulong sa akin noon." Napayuko siya. Hindi alam kung paano tatanggapin iyon. "Sir, isa lang po akong simpleng delivery rider. Wala akong nagawa para sa inyo." "Hindi mo lang alam," sagot nito. "Pero sa tingin ko, hindi ito ang huling pagkakataon na magkikita tayo." Pagdating nila sa tapat ng Riles, kung saan nakatira si Lara, bumaba siya agad at nagpasalamat. "Salamat po sa pagsakay at sa pag-unawa." Tumango lang si Ethan at umalis ng walang dagdag na salita. Naiwan si Lara na nakatitig sa papalayong sasakyan. Tinatanong sa sarili kung anong klaseng tao ang isang Ethan Villanueva at bakit may kakaibang interes ito sa kanya. Pagsapit ng gabi, hindi niya mapigilang ikwento ito sa ina.
Ma, parang may alam siya tungkol sa akin na hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hinawakan siya ng ina sa kamay. Anak, minsan may mga taong dumarating sa buhay natin na may dahilan, kahit hindi natin agad makita. Basta mag-ingat ka lang, hindi lahat ng mabait ay mabuti. Tumango si Lara, ngunit sa isip niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang isang kwento na mag-uugnay sa kanya at sa misteryosong milyonaryong iyon. Maghating gabi na, ngunit gising pa rin si Lara sa loob ng kanilang maliit na silid. Nakahiga siya sa banig, nakatalikod sa kanyang ina at kapatid na mahimbing nang natutulog. Sa labas, maririnig ang kaluskos ng mga dumadaang tren at huni ng mga kuliglig. Ngunit wala siyang ibang naririnig kundi ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Ethan Villanueva at ang mga salitang binitiwan nito. Tandaan mo ang mukha ko. Hindi niya alam kung iyon ay babala, paalala, o may mas malalim na kahulugan. Tumagilid siya ng higa. Pilit iniisip ang mga posibleng mangyari kung sakaling balikan siya ng lalaki tungkol sa gasgas sa kotse. Alam niyang kahit ang simpleng repair ng ganoong klase ng sasakyan ay aabot na sa halagang hindi niya kayang bayaran. Paano kung dumating yung araw na singilin niya ako? Paano kung may lawyer siyang magpadala ng sulat? Bulong niya sa sarili habang nakapitig sa kawalan. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon siya para maghanda ng almusal. Habang pinipirito ang tuyo, napansin niya ang ina na nakatingin sa kanya mula sa kanilang kutson. Anak, hindi ka ata nakatulog kagabi. May iniisip ka na naman ba? Tanong nito. Kita ang pag-aalala sa boses. Wala po ma, trabaho lang. Mabilis niyang tugon. Ayaw nitong dagdagan pa ang iniisip ng ina. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi simpleng trabaho lang ang bumabagabag sa kanya. Pagkatapos maghatid kay Junjun sa paaralan, nagpasya siyang dumiretso sa trabaho ng mas maaga kaysa karaniwan. Ngunit habang nagmamaneho, hindi mawala sa isip niya ang ideya na baka mas mabuting kausapin niya si Ethan at magpaliwanag ulit. Baka sakaling mas maliwanagan siya sa totoong intensyon nito. Baka dapat kong ibalik yung pera kung sakali man magbigay siya o kung anuman para lang malinaw na wala akong tinatanggap. Bulong niya habang humihinto sa stoplight. Ngunit pagdating sa East Ridge, hinarang siya ng gwardiya sa gate. Ma'am, bawal pumasok ng walang delivery o appointment. Magalang ngunit matigas ang tono ng guard. Pakisabi na lang po kay Mr. Villanueva na gusto ko lang po sanang magpaliwanag tungkol sa nangyari nung isang araw. Pakiusap ni Lara. Tinawagan ng guard ang loob, ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ito at umiling. Pasensya na ma'am, wala pong utos na papasukin kayo. Sabi po, wala raw problema at huwag na kayong mag-alala. Hindi na siya nakipagtalo pa. Bumalik siya sa motor at mabigat ang loob na umalis. Habang papalayo, naramdaman niyang mas lalong dumami ang tanong kaysa sagot. Kung totoo ngang wala siyang dapat ipag-alala, bakit parang may tinatago si Ethan? Pagbalik niya sa branch, agad siyang sinabak sa sunod-sunod na deliveries. Sa gitna ng init ng araw at pagod sa biyahe, hindi mawala sa isip niya ang kakaibang katahimikan ng sitwasyon. Minsan, bigla na lang siyang napapatingin sa kanyang cellphone. Iniisip kung tatawag ba o magte-text ang lalaki. Ngunit walang mensaheng dumarating. Pagsapit ng gabi, muling nagsama-sama silang pamilya para maghapunan. Si Junjun, masigla at kwento ng kwento tungkol sa nangyaring paligsahan sa eskwela. Ate, nanalo ako sa spelling bee. Bibigyan daw kami ng libreng field trip. Ngumiti si Lara at hinaplos ang ulo ng kapatid. Ang galing mo naman. Dapat lang, matalino ka. Ngunit kahit may ngiting iyon, may bahagi ng isip niya na lutang, malayo sa kasalukuyan. Matapos kumain, lumabas siya sandali sa harap ng bahay at umupo sa maliit na bangkong gawa sa kahoy. Nakatitig siya sa madilim na kalangitan, pilit kinakalma ang sarili. Naisip niya, kung sakaling dumating ang araw na balikan siya ni Ethan, kailangan niyang maging handa. Wala siyang plano na magpalamon sa takot, ngunit hindi rin niya alam kung paano haharapin ang ganitong klase ng tao na nasa ibang mundo ang pamumuhay.
Ilang minuto pa lang siyang tahimik na nagmumuni-muni nang lumapit si Mang Erning, ang matandang basurero nilang kapitbahay. "Lara, parang malalim ang iniisip mo ah. May problema ba sa trabaho?" "Wala naman po, Mang Erning. Medyo pagod lang po," sagot niya. Pilit pinapawi ang ngiti. Ngunit bago pa siya makapasok muli sa loob ng bahay, tinapik siya ni Mang Erning sa balikat. "Alam mo, iha, minsan may mga taong darating sa buhay natin na magdadala ng bagyo. Pero minsan, dala rin nila ang simula ng bagong umaga. Huwag kang matakot sa unos, basta matibay ang puso mo." Sa loob ng bahay, habang nag-aayos ng pinagkainan, naisip ni Lara ang sinabi ng matanda. Totoo, hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng susunod na mga araw. Pero may pakiramdam siyang hindi ito isang simpleng pagtatapos ng insidente. Nang humiga na siya sa kanilang kutson, marahan niyang tiningnan ang natutulog na kapatid at ina. "Kahit ano pa yan, kakayanin ko. Para sa inyo," mahina niyang sabi bago tuluyang pumikit. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang may paparating na pagbabago at ito'y hindi niya matatakasan. Maagang-maaga kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, may kumatok sa pintuan ng bahay ni Lara. Dahil mahimbing pa ang tulog ng kanyang ina at kapatid, siya na mismo ang bumangon upang tingnan kung sino ang tao sa labas. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang lalaking nakauniporme ng driver, may hawak na itim na briefcase at nakatayo ng tuwid na parang sanay sa formal na kilos. "Miss Lara Santos?" tanong nito. Malamig at formal ang tono. "Oo po, ako po. May kailangan po ba kayo?" sagot ni Lara, halatang nagtataka kung sino ito. "Inutusan po ako ni Mr. Ethan Villanueva na ihatid ito sa inyo," sabi ng driver habang iniabot ang briefcase. May iniabot din itong maliit na sobre. Kasama po nito ang mensahe. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lara. "Para po saan to?" tanong niya. Pero hindi sumagot ang driver at sa halip ay magalang na tumango. "Basta po, sinabi lang ni Sir na siguraduhin kong makarating ito sa inyo mismo. Wala na po akong ibang sasabihin." Inuha ni Lara ang briefcase at ang sobre. At bago pa siya makapagtanong ulit, umalis na ang lalaki at sumakay sa isang mamahaling itim na sedan na agad na naglaho sa kanto. Naiwan siyang nakatayo sa pintuan, may halong kaba at pagtataka. Pagpasok sa loob, dahan-dahan niyang inilapag ang briefcase sa maliit na mesa at umupo sa harap nito. Sinilip muna niya ang sobre. Simple lang, kulay puti at nakasulat sa harap ang kanyang pangalan sa maayos at formal na sulat kamay. Binuksan niya ito at binasa ang nakasulat sa loob. "Para sa iyo, Evie." Yun lang, walang paliwanag, walang karagdagang detalye. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang buksan ang lock ng briefcase. Sa pagbutas, agad na bumunad sa kanya ang nakasalansang mga bundle ng tig-1,000 piso, nakatali sa rubber band at maayos na nakaayos sa loob. Mabilis siyang nagbilang ng ilan, ngunit napahinto dahil sa kabiglaanan. Hindi man eksakto ang bilang, alam niyang milyong-milyon ang laman nito. Halos mahulog ang kamay niya sa pagkakatipig sa pera. "Diyos ko, anong ibig sabihin nito? Bakit niya ako bibigyan ng ganito?" Bulong niya sa sarili. Agad siyang tumayo at ikinulong muli ang briefcase, takot na baka may makakita mula sa labas. Nagising ang kanyang ina, napansin siyang tila kinakabahan. "Anak, anong hawak mo dyan? Bakit parang nanginginig ka?" Lumapit si Lara at mahina ang boses ng sumagot. "Ma, may dumating na driver galing kay Ethan Villanueva. Binigyan ako ng briefcase na may lamang, ma, tingin ko po, 10 milyon." Nanlaki ang mga mata ng ina at napaupo. "Anak, sigurado ka ba? 10 milyon? Para saan naman yan?" "Yun nga po, ma. Wala siyang sinabi kung para saan. Basta lang may note na para sa'yo." Nag-alala ang ina at agad na hinawakan ng kamay ni Lara. "Anak, mag-ingat ka. Hindi basta-basta ang ganitong bagay. May kapalit yan. Sigurado ako. Baka gusto ka lang nitong utuin." Tahimik si Lara. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito parang tip o maliit na regalo.
ito ay isang halagang hindi niya kayang maipon kahit buong buhay siyang magtrabaho bilang delivery rider. Matapos ihabid si Junjun sa eskwela, muling bumalik si Lara sa loob ng bahay at tinitigan ang briefcase. Sa isip niya, may dalawang landas, itago at gamitin ang pera o ibalik ito kay Ethan. Ngunit paano kung tanggihan nitong ibalik? At paano kung tanggapin niya at gamitin? Tapos balang araw ay singilin siya ng kabayaran na hindi niya kayang ibigay? Buo ang kanyang pasya na alamin ang totoo, kaya't kinabukasan, nagpunta siya sa East Ridge upang subukang isauli ang briefcase. Tulad ng dati, hinarang siya ng guard. "Ma'am, may delivery po ba kayo?" Tanong nito. "Wala po, gusto ko lang ibalik itong ibinigay sa akin ni Mr. Villanueva." Sabi ni Lara, inaangat ang hawak na briefcase. Tumawag muli ang guard sa loob. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ito na may parehong sagot tulad ng dati. Sabi po ni Sir, hindi niya na kailangan yan pabalik. Para raw talaga sa inyo yan. Napailing na lang si Lara at bumalik sa motor. Habang umaalis, lalong sumisikip ang dibdib niya sa pagkalito. Kung hindi pera ang motibo ni Ethan, ano nga ba ang dahilan ng pagbibigay nito ng ganoong halaga? Pag-uwi niya, sinubukan niyang ikwento muli sa ina ang nangyari. "Ma, hindi raw niya tatanggapin pabalik. Para raw talaga sa akin ito." Napabuntong hininga ang kanyang ina. "Anak, nasa sayo na yan kung paano magagamitin. Pero sana, kung tatanggapin mo man, gamitin mo para sa ikabubuti at hindi para masira ang buhay mo." Gabi na nang muli siyang mapag-isa sa silid, nakatitig sa briefcase na nasa paanan ng kanyang kutson. Sa ilalim ng takot at pangamba, may bahagyang apoy ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang posibilidad na mabago ang buhay nila. Ngunit kasabay nito, alam niyang ang bawat hakbang mula ngayon ay kailangang timbangin ng mabuti. Dahil baka ang perang ito ang mag-angat sa kanila o maging sanhi ng kanilang pagbagsak. Buong magdamag na halos walang tulog si Lara. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang briefcase na nasa ilalim ng kama. Parang bawat tiktak ng orasan ay pagpapaalala ng hindi siya pwedeng magtagal sa pagdedesisyon. Alam niyang bawat tiktak ng orasan ay pagpapaalala na hindi siya pwedeng magtagal sa pagdedesisyon. May halong kaba at pananabik ang nararamdaman niya. "Bakit ako? At ano ang kapalit nito?" Pagbangon niya, nadatnan niya si Aling Marites na nakaupo sa maliit nilang mesa, tahimik na nagkakape. "Anak, hindi ka pa ba matutulog? Baka mabinat ka sa puyat." Sabi ng ina nang mapansin siya. "Ma, iniisip ko lang po, baka kailangan ko talagang ibalik yung pera. Hindi ko kayang gamitin to nang hindi alam kung bakit ibinigay," sagot ni Lara, sabay upo sa tabi ng ina. "Huwag ka magpadalos-dalos. Pero kung iyan ang nasa puso mo, gawin mo. Basta maghanda ka na tanggihan ka ulit, kagaya nung huli," sagot ng ina habang marahang humigop ng kape. Buo ang pasya ni Lara. Pagkatapos ihapid si Junjun sa eskwela, isinakay niya ang briefcase sa motor at muling nagtungo sa East Ridge. Sa pagbukas ng gate, agad siyang hinarang ng guard. Nakilala na siya. "Ma'am, wala pa rin pong instruksyon na papasukin kayo," magalang na sabi ng gwardiya. "Pakiusap naman, sabihin niyo kay Mr. Villanueva na kailangan ko lang siyang makausap ng sandali. Ibabalik ko lang talaga itong pera." Pakiusap ni Lara, halos pagod na sa paulit-ulit na pagpunta ron. Tinawagan muli ng guard ang loob. Ilang minuto ang lumipas bago ito bumalik na may dalang mensahe. Sabi po ni Sir, "Huwag niyo na raw problemahin. Huwag niyo na ring ibalik at gamitin niyo na lang sa kung anong sa tingin niyo'y makakabuti sa inyo." Para bang lalo pang nadagdagan ang tanong sa isip ni Lara. Hindi man niya nakita si Ethan, ramdam niya ang presensya nito sa bawat pagtanggi na makaharap siya. Umalis siya ng village na mabigat ang dibdib, dala pa rin ang parehong briefcase. Pagbalik niya sa bahay, naabutan niya ang ina na nag-aayos ng mga lumang reseta. "Anak, kung gagamitin mo yung pera, unahin mo yung matagal na nating problema. Bayaran na natin ang utang sa butika at hospital bill ko," sabi ni Aling Marites na tila may kaunting pag-asa na sa tinig. Tumamo si Lara. "Sige po ma, kahit paano,
makakagaan na tayo. Ngunit sa isip niya, alam niyang ito ay simula ng mas mabibigat na desisyon. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa butika at binayaran ng buo ang matagal na nilang utang. Natuwa ang may-ari, hindi makapaniwala na sa wathas ay makukuha na nila ang lahat ng gamot na kailangan ni Aling Marites. Mula roon, dumiretso siya sa ospital upang ayusin ang mga naiwang bill para sa dating pagpapagamot ng ina. Nang matapos iyon, parang nabunutan ng tinik ang dibdib niya. Habang hawak ang resibo ng mga bayad na utang, hindi niya maiwasang mapangiti. At least, kahit paano may malinaw nang napuntahan yung pera, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa rin mawala ang agam-agam. Isang gabi, habang inaayos ang hapunan, lumapit si Junjun. Ate, ibig sabihin ba nito, hindi na tayo mahihirapan? Napatingin si Lara sa kapatid at kahit gusto niyang sagutin ng oo, pinili niyang maging maingat. Mas giginhawa na tayo, pero kailangan pa rin nating magsikap. Hindi natin alam kung hanggang kailan aabot to. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang nag-isip kung paano hahatiin ang natitirang pera. Napagdesisyonan niyang magtabi para sa kinabukasan ni Junjun, maglaan para sa negosyo balang araw, at mag-impok para sa pangarap niyang makatapos ng kolehiyo. Ngunit sa bawat plano, palaging may anino ng tanong na nakasunod. Bakit siya binigyan ng ganitong pagkakataon ng isang lalaking halos hindi niya kilala? Isang gabi, habang nakahiga na siya, hindi niya maiwasang muling alalahanin ang mga huling salita ni Ethan noong huli silang magkita. Hindi mo lang alam, pero sa tingin ko, hindi ito ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Parang isang pahiwatig iyon na may paparating pa. At kung totoo nga, gusto niyang handa siya sa oras na iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, gumising si Lara nang hindi iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa utang o pambili ng gamot ng kanyang ina. Maaga siyang bumangon, nagluto ng masaganang almusal, pritong itlog, longganisa, sinangag na may bawang at mainit na kape. Paglabas niya ng silid, gulat na gulat si Junjun na makita ang mesa na puno ng pagkain. Ate, ang dami nito, may okasyon ba? Tanong ni Junjun habang kumikislap ang mga mata. Napangiti si Lara at hinaplos ang ulo ng kapatid. Wala naman, pero gusto ko lang magsimula tayo ng araw na busog at masaya. Habang kumakain, inabot ni Lara kay Aling Marites ang ilang resibo mula sa butika at ospital. Ma, bayad na po lahat ng utang natin. Wala na kayong aalalahanin sa gamot o ospital bill. Hindi makapaniwala ang ina at napahawak sa dibdib. Anak, salamat. Hindi ko akalain na darating ang araw na makakabayad tayo ng buo. May mga luha sa gilid ng mata nito, ngunit halata rin ang gaan ng pakiramdam. Matapos ang almusal, nagdesisyon si Lara na tuparin ang matagal nang nakabinbin na pangarap, ang muling pag-enroll sa kolehiyo. Pumunta siya sa universidad na dati niyang pinapasukan at humingi ng detalye tungkol sa muling pagpasok. Ang registrar, na pila na andaan pa siya, ay ngumiti at sinabing maaari siyang magpatuloy sa kursong Business Administration kung matatapagpakita ng bayad sa tuition at ibang requirements. Ma'am, sigurado po ba kayo? Matagal na rin kayong huminto pero kaya pa naman pong habulin, sabi ng registrar. Tumango si Lara, matatag ang tinig. Sigurado po. Gusto kong matapos to. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Pagkatapos magbayad ng buong semester fee, lumabas siya ng campus na may hawak na resibo at bagong ID. Sa pakiramdam niya, yun ang unang malaking hakbang tungo sa bagong yugto ng buhay niya. Sa sumunod na linggo, ipinagawa niya ang kanilang bahay. Mula sa dating barong-barong na halos sumisilip ang bubong sa bawat butas, ngayon ay unti-unti itong ginagawang maayos na bungalow. May semento na ang sahig, matibay na yero ang bubong at pinturang kulay krema ang dingding. Nataabang si Junjun sa labas, araw-araw, masayang pinapanood ang mga trabahador. Ate, parang bahay sa subdivision na to, masiglang sabi ni Junjun habang pinipinturahan ng isa sa mga manggagawa ang pader. Hindi pa ganyan, pero magiging maayos na tayo dito, sagot ni Lara.
nakangiti habang pinapanood din ang pagbabago ng tahanan nila. Kasabay nito, binilhan niya si Junjun ng bagong gamit para sa paaralan. Bag, sapatos at kumpletong set ng school supplies. Noon ay nahihiya ang kapatid sa luma at sirang gamit, ngunit ngayon ay tuwang-tuwa itong ipakita sa mga kaklase ang bago niyang kagamitan. Ate, sabi ng kaklase ko, ang ganda daw ng bag ko. Sabi ko, bigay mo to. Kwento ni Junjun habang nakaupo sa mesa para gumawa ng homework. Basta alagaan mo yan ha, hindi araw-araw may bago. Sagot ni Lara, sabay abot ng baso ng gatas sa kapatid. Hindi rin niya nakalimutang magtabi ng pera sa bangko. Nagbukas siya ng savings account, inilagay doon ang malaking porsyento ng natira sa briefcase. Ayaw niyang maubos ang pera sa isang iglap. Nanutunan niyang kahit may malaking halagang hawak, kailangang magplano ng maigi. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng ina sa sala, sinabi ni Lara ang isa pang plano. Ma, balak ko pong magtayo ng maliit na negosyo habang nag-aral ako. Para kahit matapos ang pera, may tuloy-tuloy na kita. Tumango ang ina, halatang proud sa desisyon ng anak. Matalino ka, Lara, pero mag-ingat ka rin sa mga taong lalapit sa iyo dahil sa pera. Minsan, mas maraming problema ang dala ng yaman kaysa sa kahirapan. Pinanghawakan ni Lara ang payo ng ina. Alam niyang may katotohanan iyon. Ngunit sa puso niya, mas nangingibabaw ang pag-asa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na lang siya basta naghahabol ng oras at lakas para mabuhay araw-araw. Ngayon ay may direksyon na ang bawat hakbang niya. Habang nakaupo siya sa harap ng bagong pinturang bahay, pinagmamasdan ang kapatid na masayang naglalaro sa bakuran, naramdaman niyang nagsisimula na ang pagbabago. At kahit hindi pa malinaw ang dahilan ng biglaang biyaya mula kay Ethan Villanueva, alam niyang gagamitin niya ito para makagawa ng kinabukasang marangal, mas maayos at malayo sa dati nilang buhay. Pagsapit ng unang araw ng klase, maagang gumising si Lara. Nakahanda na ang simpleng blouse at maayos na slacks na binili niya para sa pagbabalik eskwela. Habang nakaharap sa salamin, ramdam niya ang halong kaba at pananabik. Maagal na mula nang huli siyang pumasok sa universidad at ngayon ay kailangan niyang magsimula muli. Kahit mas matanda siya kaysa sa karamihan ng mga mag-aaral. Pagpasok niya sa campus, napansin agad ni Lara ang mga batang estudyante na magkakasama at masayang nagkukwentuhan. May ilan na nakasuot ng mamahaling sapatos at bit-bit ang latest gadgets. Huminga siya ng malalim at tinumo ang silid-aralan. Nang makapasok, pinili niyang umupo sa bandang gitna. Hindi masyadong pansinin, ngunit sapat para makasabay sa diskusyon. Ilang sandali pa, may lumapit sa kanya na isang babaeng kaedad niya. Nakaayos ang buhok at may magaan na ngiti. Hi, ako si Mia. Dito ka rin sa BA course, di ba? Mumiti si Lara at tumango. Oo, first day ko ulit, matagal na kasi akong huminto. Ay ganoong ba? Ayos lang yan. Marami rin namang nagbabalik dito. Ako, anak ng may-ari ng isang hotel chain sa city, pero gusto ko pa ring tapusin ang degree ko para matutong magpatakbo ng negosyo. Kwento ni Mia. Napangiti si Lara. Magkaibang-magkaiba ang pinanggalingan nila, ngunit ramdam niya na mabait at totoo si Mia. Sa unang araw pa lang, nag-alok itong samahan siya sa library pagkatapos ng klase para mag-aral. Sa unang linggo, ramdam ni Lara ang hirap ng pagsabay. Maraming terminolohiya at konseptong hindi na niya maalala. Sa tuwing may group activity, medyo naiilang siya dahil mas bata ang mga kaklase. Minsan, may maririnig siyang bulungan. Baka working student siya o mukhang matagal nang di nag-aaral. Ngunit hindi niya ito pinansin. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa klase, nadatnan niya ang ina at si Junjun na naghihintay sa hapag. Ate, kamusta ang school? Tanong ng kapatid habang sumasandok ng kanin. Masaya. Medyo mahirap humabol sa mga lessons pero kakayanin. Sagot niya habang nagbubukas ng notebook. Tapos nakilala ko si Mia. Mabait siya at tinutulungan ako mag-review. Anak, ipagpatuloy mo lang yan. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makabalik sa pag-aaral. Sabi ng ina habang inaabot ang ulam. Sa mga sumunod na linggo, naging routine na ni Lara ang magtrabaho sa umaga
bilang pizza delivery para may dagdag kita at pumasok sa klase sa hapon. Kapag may break sa pagitan ng subjects, nag-aaral siya sa library kasama si Mia. Naging malapit silang magkaibigan at minsan ay nagyayaya ito sa kanilang bahay para mag-aral. Isang hapon, habang nag-aaral sila sa bahay ni Mia, napansin ni Lara ang magarang interior at malalaking bintana. "Ang ganda ng bahay niyo," wika niya. Ngumiti si Mia. "Salamat, pero alam mo, hindi lahat ng may ganitong bahay ay masaya. Minsan naiinggit pa nga ako sa mga taong simple lang ang buhay pero puno ng pagmamahalan." Napaisip si Lara sa sinabi nito. Kahit magkaiba sila ng mundo, pareho rin pala silang may hinahanap na wala sa material na bagay. Makalipas ang ilang buwan, mas naging komportable na siya sa klase. Hindi na siya natatakot magtaas ng kamay kapag may recitation at unti-unti nang lumalapit ang ilang kaklase para magtanong o magkwentuhan. Nakakapag-submit na siya ng projects ng maaga at nagsisimula na ring maging mas kumpiyansa sa sarili. Isang gabi, habang nag-aaral sa mesa, inanong siya ni Junjun, "Ate, balang araw magiging boss ka na rin ba?" Tumawa si Lara at hinaplos ang buhok ng kapatid. "Oo, Junjun. Para mabigyan kita ng magandang buhay at makapag-aral ka sa kahit anong school na gusto mo." Habang tinutuloy ang kanyang pag-aaral, alam ni Lara na nasa mahabang proseso siya ng pagbabago. Hindi ito instant at kailangan niya pa ring magpursige araw-araw. Ngunit sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanya, tulad ng kanyang pamilya at bagong kaibigan na si Mia, mas malinaw na sa kanya ang landas patungo sa kinabukasang matagal na niyang pinapangarap. Isang maaliwalas na hapon nang makatanggap si Lara ng delivery assignment mula sa supervisor sa pizza shop kung saan siya patuloy pa ring nagtatrabaho sa umaga. Bagaman hindi na siya ganoon ka-dependent sa trabahong ito dahil sa perang natanggap, pinili niyang magpatuloy para hindi mawalan ng disiplina at para mayroon pa ring dumadaloy na maliit na kita. Nang makita niya ang address ng delivery, napansin niyan ito ay isang malaking gusali sa business district ng syudad. Isang lugar na bihira niyang mapuntahan dahil kadalasan ay mga korporasyon at opisina ng malalaking kumpanya ang naroroon. Pagdating niya sa gusali, sinalubong siya ng modernong lobby na may malalaking salamin at marmol na sahig. Habang inaabot niya ang ID sa receptionist para sa visitor's pass, sinabi nito, "Ma'am, diretso po kayo sa 25th floor, Villanueva Group of Companies." Napahinto si Lara sa pagbibilang ng sukli sa isip. Villanueva Group of Companies. Agad sumagi sa isip niya ang mukha ni Ethan Villanueva. Hindi niya alam kung siya nga ang kliyenteng pagbibigyan niya ng order, ngunit kinabahan na siya habang sumasakay sa elevator. Pagbukas ng pinto sa 25th floor, bumungad sa kanya ang isang maluwang at eleganteng opisina na may tanaw ng buong lungsod. Isang receptionist na naka-corporate attire ang lumapit at magalang na sinabi, "Pakihintay lang po ma'am, si Mr. Villanueva na mismo ang tatanggap ng order." Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lara. Maya-maya, bumukas ang pintuan ng isang pribadong silid at lumabas si Ethan. Naka-light gray suit siya, walang kurbata at may bahagyang ngiti sa labi. Malayo ito sa malamig at matigas na ekspresyong naaalala ni Lara mula sa unang beses nilang magkita. "Lara," bati niya, parang matagal na silang magkakilala. "Hindi ko akalaing ikaw ang magdadala nito." Medyo napayuko si Lara. Oo sir. Order po para sa inyo." Inabot niya ang thermal bag, ngunit hindi agad ito kinuha ni Ethan. Sa halip, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang bawat pagbabago sa itsura niya. "Marami nang nagbago sa'yo," wika ni Ethan. "Mas maayos ka nang magdala ng sarili. Mas may kumpiyansa na sa mga mata mo." Hindi alam ni Lara kung paano sasagutin yon, kaya't simpleng ngumiti na lamang siya. "Salamat po. Nag-aaral na rin po ulit ako." Tumango si Ethan at saka tinanggap ang pizza. "Maganda yan. Pero kung may oras ka, samahan niyo muna akong magkape sa lounge. Gusto kong malaman ang nangyari mula nang huli tayong magkita." Nagdalawang isip si Lara.
ngunit naisip niyan walang masama kung makikipag-usap lang siya. Sa lounge, umorder si Ethan ng kape para sa kanila. Doon, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pagbabalik sa kolehiyo, ang pagkakaayos ng kanilang bahay, at ang pagbabayad ng lahat ng utang nila. Hindi niya binanggit ang eksaktong plano sa natitirang pera, ngunit malinaw kay Ethan na ginamit niya ito sa mabubuting bagay. Bakit mo po ginawa yon? Ibig kong sabihin, bakit mo ako binigyan ng ganoon kalaking halaga? Tanong ni Lara, diretsyong tinitingnan ang lalaki. Napahinto si Ethan, saka sumandal sa upuan. Noong bata ako, may isang estrangherong tumulong sa akin sa panahong wala na akong pag-asa. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin siya nakita ulit. Pero mula noon, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko rin yon para sa iba. Kung makakakita ako ng taong karapat-dapat. Napatitig si Lara sa kanya. At sa tingin niyo, ako yon? Ngumiti si Ethan. Oo, sa unang kita ko pa lang sa'yo, nakita ko sa mga mata mo yung determinasyon at kabutihang hindi madaling matagpuan. Alam kong may magagawa ka sa perang yon na hindi lang para sa sarili mo. Hindi makapagsalita agad si Lara. May halo ng pasasalamat at pagkabigla sa puso niya. Salamat po, sir. Pero sana maintindihan niyo rin kung bakit gusto kong malaman ang dahilan. Hindi ko kasi alam kung paano po ito mababayaran. Hindi ko hinihingi na bayaran mo ako, sagot ni Ethan. Seryoso ang boses. Ang tanging hinihiling ko, gamitin mo yang pagkakataon para patunayan sa sarili mo na kaya mong lampasan ang lahat ng hadlang. Pagkatapos ng mahabang usapan, nagpaalam na si Lara at bumalik sa trabaho. Habang nasa elevator, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya. Sa wakas, kahit papaano, may malinaw na dahilan na kung bakit ibinigay sa kanya ni Ethan ang briefcase na yun. Ngunit sa isip niya, alam niyang ito ay simula pa lamang ng mas marami pang pagkikita nila. Makalipas ang halos 2 linggo mula sa muling pagkikita nila ni Ethan, mas naging tahimik ang buhay ni Lara. Patuloy siya sa pag-aaral sa hapon at pagtatrabaho sa umaga. Paminsan-minsan, nagkakausap sila ni Ethan sa pamamagitan ng simpleng tawag o text. Kadalasan para lamang kamustahin siya o bigyan ng payo tungkol sa pagnenegosyo. Ngunit isang hapon, habang papalabas siya ng unibersidad, napansin niyang may babaeng nakatayo sa labas ng gate na tila kanina pa siya pinagmamasdan. Matangkad ito, naka-heels at halatang mamahalin ang suot. Isang kulay pulang dress na bumagay sa kanyang maamong mukha at maayos na makeup. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumapit ito kay Lara na may mapanuring titig. Hi, ikaw si Lara? Tama? Magaan ang boses, ngunit may bahid ng kumpiyansa na parang sanay mag-utos. Medyo nagulat si Lara. Opo, kilala niyo po ako? Ngumiti ang babae, ngunit hindi iyon ngiting magiliw. Ako si Claudine. Matagal na akong kilala ni Ethan. Actually, ako ang ex-girlfriend niya. May diin ito sa salitang ex-girlfriend. Para bang ipinapakita ang koneksyon nila. Napahinto si Lara, hindi alam kung paano sasagot. Ah, ganun po ba? Sagot ni Claudine habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Alam mo, napaka-interesting ng kwento mo. Isang simpleng delivery girl na biglang naging malapit kay Ethan. Sobrang cinematic. Ngumiti ulit siya, ngunit halata ang pang-asar sa likod nito. Wala po akong masamang intensyon. Mahinahong sagot ni Lara, ayaw patulan ang tono nito. Nagkataon lang po na nagkita kami sa trabaho. Sure, tugon ni Claudine na may halong biro pero malamig ang mata. Pero mag-ingat ka ha. Minsan ang mga taong mukhang mabait may ibang motibo. Pagkaalis ni Claudine, naiwan si Lara na may mabigat na pakiramdam. Alam niyang hindi iyon ang huling beses na magkikita sila. Kinabukasan sa eskwela, napansin niyang may ilang kaklase na umiwas sa kanya. 2 sa mga kaklase niya ang tila biglang nagbago ang tingin. Na parang may narinig na hindi maganda tungkol sa kanya. Sa cafeteria, habang kumakain kasama si Mia, may narinig silang bulungan mula sa kabilang mesa. Sabi kasi, ginagamit lang daw ni Lara si Ethan para umangat, ani ng isa. Tsaka paano ka ba naman biglang yayaman ng ganon? Suspicious. Dagdag pa ng isa. Nakita ni Mia ang pagkailang sa mukha ni Lara.
Huwag mong pansinin yan. Alam nating hindi totoo yan. Bulong niya, pilit pinapakalma ang kaibigan. Ngunit kahit sinubukan niyang magpakatatag, ramdam ni Lara na mabigat ang sitwasyon. Hindi sanay ang puso niya sa ganitong intriga. Pag-uwi niya, nadatnan niyang may sulat na nakasuksok sa ilalim ng pinto. Nang buksan niya, nabasa niya ang mga salitang, "Alam ko kung ano ang pinaplano mo. Huwag kang magpanggap." Walang pirma, walang pangalan, ngunit alam niyang mula ito kay Claudine. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga notes para sa klase, nagdesisyon siyang tawagan si Ethan. Pagkabukas ng linya, agad niyang sinabi, "Sir, may kakaiba pong nangyayari. May lumapit sa akin na nagpakilalang ex-girlfriend niyo, si Claudine." Tahimik si Ethan sa kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot. "Lara, huwag mong masyadong intindihin si Claudine. May sariling agenda yan. Matagal na kaming tapos pero hindi siya sanay na hindi siya ang nasa gitna ng atensyon ko. Pero sir, parang pinapakalat niya na ginagamit ko lang kayo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanya o kahit kanino," putol ni Ethan. "Basta gawin mo lang ang tama. Hayaan mong ako ang mag-asikaso sa kanya." Nakahinga si Lara ng kaunti, ngunit alam niyang hindi ganun kadali ang sitwasyon. Kilala niya ang mga taong may pera at impluwensya. Hindi basta-basta titigil ang mga ito kapag may gusto silang patunayan. Sa mga sumunod na araw, pinili ni Lara na mag-focus sa kanyang pag-aaral at trabaho. Iniwasan ang mga tsismis. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tahimik na kilos, ramdam niya ang mga matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakamali niya. At sa puso niya, alam niyang si Claudine ay hindi pa tapos sa plano nito. Copy ends here. Makalipas ang ilang linggo mula nang magsimula ang mga intriga ni Claudine, nagdesisyon si Lara na huwag magpaapekto. Mas pinili niyang mag-focus sa isang bagong hakbang na matagal na niyang pinag-iisipan, ang paggamit ng bahagi ng natitirang pera para magsimula ng negosyo. Ayaw niyang manatili lang sa pagtanggap ng biyaya. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang paramihin at palaguin ang perang iyon. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ibinahagi niya ang ideya sa pamilya. "Ma, Junjun, iniisip ko pong magtayo ng maliit na pizza shop dito malapit sa universidad. Parang sa trabaho ko ngayon, pero mas homey at mas mura para sa mga estudyante." Napatingin si Aling Marites, halatang nag-aalala. "Anak, sigurado ka ba? Hindi biro ang magnegosyo. Baka malugi lang yan at masayang ang pera." Ngumiti si Lara. "Alam ko ma, pero pinag-isipan ko na to. Alam ko rin kung paano umikot ang ganitong negosyo kasi ilang taon na rin akong nasa ganitong trabaho. At may plano akong simple lang pero epektibo para makaakit ng mga estudyante." Sumabat si Junjun na puno ng excitement. "Ate, pwede ba akong tumulong? Ako na lang maghahatid sa mga kaibigan ko para mag-try ng pizza mo." Napatawa si Lara. "Pwede, pero sa libreng oras mo lang. Unahin mo pa rin ang pag-aaral." Sa tulong ni Mia, sinimulan ni Lara ang paghahanap ng pwesto. Nahanap nila ang isang maliit na unit sa tabi mismo ng gate ng universidad. Dating photocopy shop na sarado na. Maganda ang lokasyon at mura ang renta kumpara sa iba, kaya't agad niyang kinuha ang kontrata. Sa loob ng 2 linggo, halos araw-araw ay naroon si Lara para personal na mag-supervise sa pag-aayos ng shop. Pinapinturahan niya ito ng maliwanag na kulay dilaw at pula at nagpagawa ng simpleng counter, oven area at ilang mesa para sa dine-in customers. Pinangalanan niya ang shop na Lara's Corner. "Ang cute ng pangalan," sabi ni Mia nang makita ang bagong signboard. "Pwedeng-pwede sa social media. Lahat ng estudyante dito magpo-post kapag kumain." Bilang promo sa opening, nag-alok si Lara ng buy one, take one sa first 50 customers. Sa unang araw pa lang, puno na agad ang maliit na pwesto. Maraming estudyante ang pumasok at maging ilang guro ay sumubok din. Si Mia ang nag-asikaso ng social media page ng shop. Nagpo-post ng pictures ng mga customers at ng mga pizza flavors na inaalok nila. Sa kalagitnaan ng opening day,
Dumating si Ethan. Naka-casual lang ito. Suot ang simpleng polo at slacks, ngunit hindi pa rin maikakaila ang presensya nito. Lumapit siya sa counter at ngumiti. "So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo." "Oo sir," sagot ni Lara na may halong hiya at tuwa. "Salamat sa lahat ng tulong. Kasi kung wala yung ibinigay niyo, hindi ko to maitatayo. Hindi ako tumulong para pasalamatan mo lang. Gusto kong makita kang umaangat gamit ang sarili mong sipag," sagot ni Ethan. At mukhang nagsisimula ka na sa tamang paraan. Bumili si Ethan ng 3 pizza at ilang drinks para sa mga staff niya sa opisina. Bago umalis, nag-iwan siya ng malaking tip para sa crew na kinuha ni Lara. 2 kabataang estudyante na katulad niya noon, nagsusumikap kumita habang nag-aaral. Sa mga sumunod na linggo, lalong sumigla ang takbo ng Lara's Corner. Hindi ito malaking kita, ngunit sapat na para mabayaran ng renta, sahod ng staff, at magkaroon ng kaunting kita kada buwan. Lalo pang tumaas ang benta nang magdagdag siya ng bagong menu tulad ng pasta at milk tea. Isang gabi, habang nagbibilang ng kita, pumasok si Mia na may dalang cellphone. "Lara, ingnan mo to. May article sa isang student blog tungkol sa Lara's Corner." Sinasabi nilang ito raw ang go-to place para sa mga estudyante. Nakangiti si Lara habang binabasa ang artikulo. Hindi lang pala mga estudyante ang nakakakilala sa kanya, kundi pati ilang residente sa paligid ng unibersidad. Para sa kanya, malaking bagay iyon. Patunay na kahit maliit lang ang negosyo niya, may impact ito sa komunidad. Pag-uwi niya, ipinakita niya ang artikulo sa ina at kapatid. "Ma, tingnan niyo, kilala na raw yung shop natin." Napangiti si Aling Marites. May bakas ng pride sa mukha. "Sabi ko sa'yo, kaya mo yan. Basta mag-ingat ka lang anak, lalo na ngayon na mas maraming taong nakakakilala sa'yo." Sa kabila ng kasiyahan, nasa likod ng isip ni Lara ang paalala ng ina. Alam niyang sa paglawak ng kilala sa kanya at sa negosyo, mas nagiging bukas din siya sa mga taong maaaring hindi maganda ang intensyon. At isa na roon ang alam niyang si Claudine na hanggang ngayon ay hindi pa nawawala sa eksena. Copy ends here. Maganda ang takbo ng Lara's Corner sa unang 2 buwan. Halos araw-araw ay puno ito at naging paborito na ng mga estudyante at ilang guro sa universidad. Ngunit isang hapon, habang abala si Lara sa counter, napansin niyang may kakaibang amoy na nanggagaling sa kusina. Unay akala niya ay galing lang ito sa oven na masyadong naiinitan. Ngunit kalaunan ay may sumigaw mula sa likuran. "Lara, may usok!" sigaw ng isa sa mga staff. Mabilis siyang tumakbo papasok at nakita ang makapal na usok na bumabalot sa kusina. Ang isang extension cord na nakakabit sa oven ay kumikislap at tila nag-aalab. Agad nilang pinatay ang kuryente at kinuha ang fire extinguisher, ngunit nasunog na ang bahagi ng pader at ilang kahon ng supplies. Pagkatapos mapula ang apoy, nakatayo si Lara sa harap ng nawasak na bahagi ng kusina. Nanginginig at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Dumating ang mga bumbero para mag-inspeksyon at sinabi nilang faulty wiring ang dahilan. Kung hindi kayo agad nakapagpatay ng kuryente, mas malaki pa sana ang pinsala, sabi ng isa. Kinabukasan, halos kalahati ng shop ang hindi magamit. Kinailangan nilang isara pansamantala para sa repair. Habang binibilang ang gastos para sa pagkukumpuni, napahawak si Lara sa noo. Malaki ang magagastos, hindi lang para sa materials, kundi pati sa sahod ng mga manggagawa habang sarado ang negosyo. "Lara, kaya mo pa ba to?" tanong ni Mia nang dumalaw sa kanya sa shop. "Kung gusto mo, pwede kitang tulungan maghanap ng pwedeng magpautang para lang matapos agad yung repairs." Umiling si Lara. "Ayokong umutang. May natira pa naman akong pera, pero halos mauubos yon kapag tinuloy ko to. Hindi ko akalain na ganito kabilis pwedeng mawala ang kinikita ko." Dagdag pa sa problema, nagsimulang kumalat ang tsismis sa unibersidad. May ilang nagsasabi na malas daw ang shop dahil bagong bukas pa lang ay nasunog na agad. May ilan ding pinagdududahan kung totoo bang faulty wiring lang o kung gawa-gawa para kumuha ng insurance.
Wala naman siyang insurance, pero hindi lahat ay naniniwala. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa bahay, napansin niyang tahimik si Junjun. "Ate, hindi ka na masyadong nakangiti ngayon," sabi ng kapatid. "Nakikita ko pagod ka na." Napangiti siya ng mapait. "Pagod lang talaga, Junjun. Pero okay lang, babangon ulit tayo." Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Lara na magpatuloy sa klase kahit mabigat ang isip. Ngunit sa bawat pagpasok niya sa unibersidad, ramdam niya ang tingin ng ilang kaklase na parang sinusukat siya. May mga bulong na naririnig siya sa likod. Akala mo kung sino, pero bagsak din pala. Dahil sa pagkawala ng kita mula sa shop, bumaba ang budget nila sa bahay. Umalik siya sa mas maigting na pagtitipid. Nilimitahan ang gastusin, binawasan ang pambili ng mga bagay na hindi naman agad kailangan, at bumalik sa paghahatid ng pizza tuwing umaga para kahit paano ay may dagdag na kita. Isang araw, habang nagde-deliver siya sa isang opisina sa city, nagkataon na naroon si Claudine. Nakaupo ito sa isang table sa lobby kasama ang ilang kaibigan, at nang makita siya ay ngumiti ng mapanukso. "O Lara, ikaw pala yan. Kamusta naman ang nasunog mong shop?" Malakas ang boses nito, sapat para marinig ng mga tao sa paligid. Hindi sumagot si Lara at tinuloy ang trabaho. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang lalim ng ngiting iyon. May halong panunuya at kasiyahan sa sinapit niya. Pag-uwi niya, nadatnan niyang gising pa ang ina. "Anak, nakita ko sa balita kanina. May mga nagsasabi na may kinalaman daw sa negosyo mo yung isang insidente sa city. Hindi ko alam kung totoo, pero sana mag-ingat ka. May mga taong hindi natutuwa kapag umaangat ka." Tahimik lang si Lara at tumango. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng ina, ngunit wala siyang ebidensya para papunayan ito. Ang tanging magagawa niya ay magpakatatag at tapusin ang pagkukumpuni ng shop, kahit gaano kahirap. Mafalipas ang halos isang buwan ng pag-aayos at paghahabol sa mga gastusin. Natapos din ang pagkukumpuni ng Lara's Corner. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang simpleng repair ang ginawa ni Lara. Sa tulong ng ilang ideya mula kay Mia at sa maliit na tulong mula kay Ethan, ginawa niyang mas moderno at mas kaakit-akit ang loob ng shop. "Kung babangon tayo, mas mabuti ng mas malakas kaysa dati," wika ni Lara habang iniinspeksyon ang bagong disenyo. Ang dating simpleng dilaw at pula ay nadagdagan ng rustic wood accents, mas komportabling upuan at maliit na stage sa isang sulok para sa acoustic nights tuwing Sabado. Nang dumating ang araw ng reopening, maaga pa lang ay naroon na si Mia para tumulong. "Ang ganda, Lara. Sigurado akong dudumugin ulit to, lalo na ngayon, may bagong menu ka na," sabi nito habang inaayos ang chalkboard menu sa labas. Bilang espesyal na handog, nagdagdag si Lara ng ilang pasta dishes, desserts at inumin na swak sa budget ng mga estudyante. Sa unang oras ng pagbubukas, dumating agad ang mga dati nilang customers, ilang estudyante, guro, at maging mga residente sa paligid. Maraming natuwa sa bagong hitsura ng shop at nagpa-picture pa sa harap nito. Maya-maya dumating si Ethan. Hindi ito nagpaalam na pupunta, kaya't nabigla si Lara. Naka-casual attire lang siya ngayon at may dalang maliit na bouquet ng bulaklak. Para sa bagong simula, wika niya habang iniabot ito kay Lara. "Salamat, sir," tugon ni Lara na may ngiti, bagamat medyo nahihiya dahil naririnig sila ng ilang customers. "Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat ng ginawa niyo. Hindi mo kailangang pasalamatan. Ang gusto ko lang, makita kang nagtatagumpay," sagot ni Ethan bago umorder ng ilang pagkain para sa kanyang mga staff na kasama niya. Sa gabing iyon, halos mapuno ang shop. Ang maliit na stage ay tinugtugan ng isang lokal na banda na estudyante rin sa universidad. Naging masaya ang lahat at parabang nawala ang mga pangit na alaala ng sunog. Kinabukasan, habang nag-aayos si Lara ng mga papeles, pumasok si Mia na may dalang balita. "Lara, tingnan mo, may post sa social media na viral na ngayon. Isang vlogger na kumain dito kagabi ang nag-feature sa Lara's Corner at sinabing ito raw ang best student pizza spot sa buong syudad." Nakangiti si Lara habang binabasa ang comments. Marami ang nagpaplanong bumisita at may ilan pang nagtatanong kung magbubukas ba sila ng branch sa ibang lugar.
Habang lumalakas ulit ang negosyo, napansin din ni Lara na mas lumalawak ang kanyang kumpiyansa. Hindi na siya natatakot magharap sa mga tao, mag-promote ng kanyang produkto at makipag-usap sa mga supplier. Alam niyang malaking bahagi ng pagbabagong ito ay dahil natutunan niyang huwag magpadala sa takot at tsismis. Isang gabi habang nagbibilang siya ng kita, lumapit ang kanyang ina. Nakikita ko kung gaano ka kasipag. Naaalala ko tuloy noong bata ka pa. Kahit sa maliit na bagay, gusto mo laging mas maayos, mas maganda. Ngumiti si Lara at miyakap ang ina. Ma, lahat ng to para sa inyo at kay Junjun. Gusto kong siguraduhin na hindi na tayo babalik sa dati nating hirap. Mula noon, naging mas sistematiko ang takbo ng shop. Nagsimula na ring magplano si Lara ng pagbubukas ng ikalawang branch sa kabilang distrito. Ngunit sinabi niyang hindi siya magmamadali. Gusto niyang siguraduhin na matatag muna ang unang shop bago sumabak sa panibagong hamon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin siya nakatitiyak kung tuluyan ng tiigil si Claudine sa panghihimasok. Ngunit sa puso ni Lara, alam niyang mas handa na siya ngayon kaysa dati. At kung darating man ang panibagong unos, may lakas at tapang na siyang haharap dito, dalang aral na kahit matapos ang pinakamalaking dagok, may bagong simula laging naghihintay. Copy ends here. Makalipas ang ilang linggo, mula nang muling bumalik sa sigla ang Lara's Corner. Isang imbitasyon ang natanggap ni Lara mula sa universidad. Ipinatawag siya ng isang propesor para maging panauhin sa isang business networking event na dadaluhan ng mga kilalang negosyante at alumni. Magandang pagkakataon iyon para makapagpalawak ng koneksyon at ipromote ang kanyang negosyo, kaya hindi na siya nagdalawang isip na pumunta. Sa araw ng event, nagsuot si Lara ng simpleng ngunit eleganteng navy blue dress na iniregalo sa kanya ni Mia. Maaga siyang dumating sa venue, isang malaking function hall na puno ng mga taong nakasuot ng pormal. Habang nag-iikot, may mga lumalapit para magpakilala at magtanong tungkol sa Lara's Corner. Ngunit sa gitna ng masayang usapan, napansin niya sa kabilang mesa ang isang pamilyar na mukha, si Claudine. Naka-all-black cocktail dress ito, may hawak na wine glass, at tila mas lalo pang nakadagdag sa kanyang presensya ang tiwala sa sarili. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Claudine, ngunit iyon ay ngiting may halong pang-uuyam. Hindi nagtagal, lumapit ipo sa kanya. Lara, bati nito, na para bang matagal na silang magkaibigan. Narinig ko, nakabawi ka na raw mula sa sunog. Impressive. Hindi ko akalaing may tibay ka palang ganon. Magalang na ngumiti si Lara. Salamat. Maraming tumulong at hindi rin ako sumuko. Umikot si Claudine sa tabi niya at ibinulong. Pero alam mo, hindi lahat ng taong humahanga sa iyo ay totoo. Minsan, mas maganda na alam mong may limitasyon ang pag-angat mo. Bago pa makasagot si Lara, narinig niya ang boses ni Ethan mula sa likuran. Claudine, tigilan mo na yan. Parehong napalingon ang dalawang babae. Naka-black suit si Ethan at halatang galing sa isang meeting. Lumapit siya kay Lara at tumayo sa tabi nito. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanya. Tumaas ang kilay ni Claudine at ngumiti ng mapakla. Hindi naman ako nagpaparinig. Nag-uusap lang kami. At isa pa, Ethan, baka nakakalimutan mo. Marami pa akong alam tungkol sa mga taong tinutulungan mo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng diretso sa akin, hindi sa kanya. Malamig na sagot ni Ethan. Naramdaman ni Lara ang tensyon sa pagitan ng dalawa, kaya't pinili niyang umatras sa usapan. Pasensya na sir, maghahanap lang ako ng maiinom. Pero bago siya makalayo, hinawakan siya ni Ethan sa braso. Lara, huwag kang matakot sa kanya. Mahina niyang sabi. Maraming taong gaya ni Claudine ang gustong pabagsakin ang mga nagsisimula pa lang. Pero hindi sila ang magtatakda kung hanggang saan ka aabot. Tumango si Lara. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam pa rin niya ang bigat ng presensya ni Claudine. Buong gabi naiwasan niya itong makasalubong muli, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang isyong iyon.
Pagkatapos ng event, tinawagan siya ni Mia. Lara, nakita ko sa social media ang mga litrato mo sa networking night. Ang ganda mo. Pero may nakita rin akong post si Claudine na medyo pasaring. Ano na naman? Tanong ni Lara. Bagaman hindi na siya masyadong nagulat. Picture mo habang kausap si Ethan. May caption na, "Some people climb too fast without knowing how hard the fall can be." Napabuntong hininga si Lara. Hayaan mo na lang. Mas mabuting hindi ko na siya patulan. Kinabukasan, bumalik siya sa shop na puno ng determinasyon. Pinili niyang gamitin ang nangyari bilang inspirasyon para mas pagbutihin pa ang kanyang negosyo. Inilunsad niya ang Student Entrepreneurs Night sa Lara's Corner, kung saan maaaring magpakita ng kanilang produkto o talento ang mga estudyante sa universidad. Naging patok ito at dumami ang mga bumibisita sa shop tuwing Biyernes ng gabi. Isang gabi sa event na iyon, napansin ni Lara ang ilang mga estudyanteng nagpipicture sa shop at nagpo-post online. Ate Lara, trending ka sa student community page. Sigaw ng isa. Nang silipin niya, nakita niyang positibo ang mga komento. Puro papuri at paghanga sa kanyang ginagawa para sa mga kabataan. Habang tinitingnan niya yon, naisip niya na iyon ang pinakamabisang paraan para patunayan ang sarili, hindi sa pakikipagtalo o pagpapaliwanag, kundi sa patuloy na paggawa ng tama at mabuti. At kung sakaling subukan pa siyang sirain ni Claudine, alam niyang mas marami na ngayong taong handang ipagtanggol siya. Copy ends here. Lumipas ang ilang buwan at lalong naging matatag ang pangalan ng Lara's Corner. Hindi na lang ito simpleng kainan sa tabi ng universidad. Isa na itong kilalang tambayan ng mga estudyante at residente sa paligid. Lalong sumigla ang negosyo matapos ang matagumpay na Student Entrepreneurs Night na ngayon ay ginaganap 2 beses sa isang buwan dahil sa dami ng gustong sumali. Isang umaga, habang nag-aayos si Lara ng mga bagong delivery mula sa supplier, pumasok si Mia na may dalang malaking ngiti. Lara, alam mo ba na na-feature ka sa isang online business magazine? May article tungkol sa mga abataang negosyante na nagsimula mula sa wala at ikaw ang isa sa highlight. Nanlaki ang mata ni Lara habang binabasa sa cellphone ni Mia ang artikulo. Nandoon ang kwento ng kanyang buhay mula sa pagiging pizza delivery girl hanggang sa aksidenteng pagkikita nila ni Ethan at sa pagbabalik niya sa kolehiyo habang sabay pinapatakbo ang shop. Marami ang humanga sa kanyang sipag at dedikasyon. Grabe Mia, parang panaginip lang to. Bulong ni Lara, nakatitig pa rin sa screen. Hindi yan panaginip. Pinaghirapan mo yan. Sagot ni Mia, sabay yakap sa kaibigan. Dahil sa publicity na iyon, dumami ang customers at pati mga kilalang personalidad sa komunidad ay nagpunta sa shop para sumuporta. May mga alok na rin mula sa iba't ibang lugar na mag-franchise ng Lara's Corner. Ngunit pinili ni Lara na maghintay at pag-isipan ang bawat hakbang. Sa bahay, ramdam na rin ang pagbabago. Si Junjun ay mas ganado sa pag-aaral dahil hindi na problema ang school supplies o pamasahe. May bago na rin silang desktop computer para sa kanyang assignments. Isang gabi, habang nag-aaral ito sa lamesa, lumapit si Lara at tinanong, "Kumusta ang exam mo?" "Perfect score ako sa math, ate," masiglang sagot ni Junjun. Sabi ni Ma'am, pwede na raw akong sumali sa math competition sa division level. Nakangiti si Lara at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Ang galing mo talaga." "Kaya mo yan! Basta tandaan mo, hindi lang talino ang puhunan, kailangan din ng tiyaga at mabuting ugali." Sa kabilang ganda, si Aling Marites ay gumaling lang ang kalusugan. Hindi man lubusang bumalik ang dating sigla, mas malakas na ito kumilos sa bahay at nakakatulong na sa ilang gawaing bahay. Minsan ay sumasama rin ito sa shop para magbantay kapag busy si Lara sa klase. "Aba, parang manager na rin ako dito ah." Biro ni Aling Marites isang hapon habang inaasikaso ang bayad ng customer. "Ma, hindi biro yan. Malaking tulong ka sa akin. At saka mas masarap kumilos kapag nandito ka." Tugon ni Lara na halatang masaya sa presensya ng ina. Dumating ang araw ng pagtatapos ni Lara sa kolehiyo. Hindi naging madali ang pagsabay ng pag-aaral at pagnenegosyo, ngunit nakayanan niya ito.
Nandoon sina Mia, Ethan at syempre ang kanyang pamilya para magbigay ng suporta. Habang inaabot niya ang diploma, napaluha si Lara. Hindi lang dahil sa tagumpay, kundi sa lahat ng sakripisyong kanyang pinagdaanan. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Ethan at binati siya. "Congratulations, Lara. I'm proud of you. At alam kong mas malayo pa ang mararating mo." "Salamat, sir. Hindi ko po mararating to kung hindi dahil sa tiwala at tulong na ibinigay niyo sa akin noon." Sagot ni Lara. Ngumiti si Ethan. "Basta tandaan mo, wala sa akin ang kredito. Nasa iyo yun. Ikaw ang nagtrabaho at nagpatulo kahit mahirap." Matapos ang graduation, mas nakatutok na si Lara sa pagpapalago ng negosyo. Sinumulan niyang planuhin ang pagbubukas ng pangalawang branch sa mas malaking lokasyon. Ngunit sa kabila ng pag-usbong ng kanyang negosyo, nanatili siyang grounded, palaging inuuna ang pamilya at ang mga taong tumulong sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng ina at kapatid sa hapagkainan, tinanong ni Junjun, "Ate, balang araw, magiging kasing yaman ka rin ba ni Sir Ethan?" Tumawa si Lara at umiling. "Hindi importante kung gaano ako kayaman, Junjun. Ang mahalaga, may maganda tayong buhay at nakakagawa tayo ng mabuti sa ibang tao. Yun ang tunay na yaman." Tahimik na napangiti si Aling Marites. Proud sa anak na hindi nagbago ang puso sa kabila ng tagumpay. At sa gabing iyon, habang nakatingin si Lara sa pamilya niya, alam niyang natupad na ang isa sa pinakamalaking pangarap niya, ang makita silang ligtas, masaya at may pag-asa sa hinaharap. Makalipas ang ilang buwan mula nang makapagtapos si Lara, mas naging maayos at malinaw ang direksyon ng kanyang buhay. Ang Lara's Corner ay patuloy na lumalago at nagsisimula na ang konstruksyon ng ikalawang branch sa isang mas kilalang komersyal na lokasyon. Sa kabila ng abala sa negosyo, hindi niya pinababayaan ang pamilya at ang personal na oras para sa sarili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng inventory sa unang branch, tumawag si Ethan. "Lara, may gusto akong pag-usapan. Libre ka ba mamayang gabi?" tanong nito. "Opo, sir. Nasa shop lang ako ngayon pero pwede akong mag-adjust," sagot ni Lara. "Magkita tayo sa isang maliit na restaurant sa may baybayin. May ipapakita ako sa'yo," wika ni Ethan bago ibaba ang tawag. Dumating si Lara sa napagkasunduang lugar bago magtakip silim. Tahimik at maganda ang tanawin ng dagat at sa gitna ng veranda ay naroon si Ethan, nakasuot ng simpleng puting polo at slacks. Paglapit niya, ngumiti ito at inabot ang isang maliit na envelope. "Ano to?" tanong ni Lara habang tinatanggap iyon. "Buksan mo," sagot ni Ethan. Pagbukas niya, nakita niya ang mga dokumento ng partnership para sa isang bagong food company. Nakalagay doon na bibigyan siya ni Ethan ng malaking porsyento ng shares bilang co-owner. "Sir, ano to? Para saan?" Tumingin si Ethan sa kanya ng diretsyo. "Naalala mo noong una tayong magkita? Sinabi ko sa'yo na hindi pera ang tunay na regalo, kundi pagkakataon. Ito ang susunod na hakbang. Gusto kitang maging partner, hindi bilang utang na loob, kundi dahil nakikita ko ang kakayahan mo bilang negosyante." Napatitig si Lara sa mga dokumento. Halong gulat at tuwa ang nararamdaman. "Pero sir, hindi ko alam kung karapat-dapat ako dito. Ang dami ko pang kailangang matutunan." "Lahat tayo may kailangang matutunan. Pero hindi lahat may tapang at determinasyong gaya mo. Kaya ako ibinibigay ito sa'yo," tugon ni Ethan. Matagal na tahimik si Lara bago siyang ngumiti. "Sige po, tatanggapin ko. Pero pangako, hindi ko sasayangin ang tiwalang to." Sa mga sumunod na linggo, naging abala siya sa pagbalanse ng dalawang bagay. Ang pagpapalago ng Lara's Corner at ang pagiging bahagi ng bagong kumpanya. Sa bawat meeting, pinapakita niya ang sipag at dedikasyon na naging pundasyon ng kanyang pag-angat. Hindi rin niya kinalimutan ang kanyang layunin na tumulong sa iba. Naglunsad siya ng scholarship program para sa mga working students gamit ang bahagi ng kita ng shop. Isa sa mga unang scholar niya ay isang babaeng delivery rider na nagpapaaral din sa kapatid, parang eksaktong larawan ng sarili niya noon. Isang gabi, habang magkakasama sila ng ina at kapatid sa hapagkainan,
napag-usapan nila ang mga pagbabagong dumating sa kanilang buhay. "Anak, hindi ko lubos maisip na ganito tayo ngayon," sabi ni Aling Marites habang hawak ang kamay ni Lara. Mula sa barong-barong sa gilid ng Riles, ngayon may maayos na bahay na, negosyo at mas maliwanag na bukas. Mumiti si Lara. "Ma, lahat ng to, hindi lang dahil sa swerte. Dahil to sa tiyaga natin at sa mga taong naniwala sa atin. At alam ko, mas marami pa tayong pwedeng marating." Si Junjun naman ay nakangiti habang nagsasandok ng kanin. "Ate, kapag malaki na ako naman ang magpapatayo ng branch ng Lara's Corner sa ibang syudad. Para buong bansa meron." Natawa si Lara at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Sige, pero siguraduhin mo munang tapusin ang pag-aaral mo." Habang nag-uusap sila, naisip ni Lara na totoong ang isang aksidente, ang gasgas sa isang mamahaling kotse, ang naging simula ng lahat. Ngunit higit pa roon, ang pagbabago ay nangyari dahil pinili niyang gawing hakbang ang bawat oportunidad imbes na maging utang na loob na walang patutunguhan. At sa tahimik na gabing iyon, habang nakatingin siya sa pamilya, alam niyang natupad na niya ang pangarap na matagal na niyang dinadala sa puso, ang magkaroon ng maayos na buhay para sa kanila at ang maging inspirasyon para sa iba na kahit gaano kahirap ang simula, posible pa ring magwagi.